Inaamin ko talaga, nagsimula kami dito sa Chicharon ni Mang Mar, nag-umpisa kami sa maliit lang. Kumbaga sa atin, sasakay ka ng bus, yung sasabihin nila na nagbebenta ng mga chicharon sa bus, kaya yung mga candy, sabi nila minsan sample-sample lang. Pagkatapos no, 10-10 na. Kaya naging ganun yung tindahan namin. Hello kabayan, ako si Mar Pablo Malyari, tubo ng Pampanga, halong Kapampangan saka Bisaya, pero fluent akong magkapampangan at fluent din akong magbisaya. Pumunta kami rito at 2008 dahil kinuha kami ng asawa ko, dahil yung asawa ko galing ng Israel. May 4 na anak ako rito sa Toronto. Itong si Chicharon na sa totoo lang, parang part-time ko lang ito. Nagsimula ito sa siplak-siplak lang. Nasa apartment kami noon, sinubukan kong magluto kasi napakaraming Pilipino pala dito sa Toronto. Sabi ng mga tao, medyo okay daw yung luto ko na chicharon, but hindi ko subukan na magbenta ng by tray, per kilo na. Siyempre, dahan-dahan muna dahil hindi naman ito talaga ang trabaho ko yung gumagawa ng chicharon na actually nagtatrabaho ako sa construction, painting, plastering, drywall, framing, at matagal din ako sa construction. Ngayon parang sideline ito pang gagawa ng chicharon. Pero hindi ko rin tinigilan to dahil medyo may kita rin kahit papano. Kasi alam naman ninyo sa Canada, napakahirap din ang buhay dito. Kung iisa ang job mo, kung gusto mong kumuha ng bahay, mahirapan ka dahil nga mahal ang mortgage. At hindi lang yon, sa apartment gumagawa ako ng chicharon hanggang lumipat kami ng bahay. Tinuloy ko rin yung paggagawa pa rin ng chicharon kahit papaano. Ang recipe nito, sarili ko recipe ito, sarili kong luto. Dahil tubong Pampanga ako noon, marunong na ako magluto-luto noon sa Guagua, Pampanga. Pero dahil wala akong kapital at medyo mahina pa loob ko noon, hindi ako naglakas loob na gumawa ng chicharon doon. Ngayon dito sa Canada, sinubukan ko magluto, magtimpla. Gusto naman ng mga tao. Ang mahirap doon sa bahay, siyempre walang public health. Tapos may isang nagsabi sa akin na isang Pilipino, pag nahuli ka dyan, yari ka, matitiketan ka kasi lalong-lalo na dyan sa bahay, walang public health at hindi ini-inspection yung mga gawa mo. Ngayon, natakot ako, bistap ako mga ilang buwan. Ngayon yung mga dating customer ko, hindi ako tinitigilan dahil kasi may mga party dito tawag sa akin, kumukuha ng ganyan, ng chicharon dahil kasi medyo sabi naman nila masarap daw. Hindi lumalayo dun sa mga luto ng mga tulad yung lapid, yung mga ibang expert na nagsisicharon. Hanggang may isang tao na nakapagsalita sa akin, bakit di ka magtayo ng tindahan? Sabi sa akin. Sabi ko, I wish makakatayo ako ng tindahan kung yung gusto ng Panginoon. Hindi naman kasi basta-basta makapagtayo ka ng tindahan dito. Unang-una, ang dami mong kailangan. Mayor's permit, kukuha ka ng, siyempre, food handling. Maraming kailangan. Kailangan yung tindahan, medyo malinis. Pag medyo marami, siyempre hindi aproban ng public health. Sabi ko sa asawa ko ngayon, magsimula tayo muna sa maliit na kukuha tayo ng pesto, yung hindi ganong kalakihan ang yung upa. Kasi alam mo naman, medyo kulang yung pera. Tapos sabi nga ng asawa ko, paano magtatayo ka ng tindahan, saan ka kukuha ng mga tulad ng panggastos, yung asweldo, mga equipment, mga talyasi, mga kaldero, ang daming kailangan. Sabi ko sa asawa ko, huwag muna tayong uwi ng Pilipinas, may konti ako ng ipon at kuhan muna, tiis-tiis, tiyaga-tiyaga hanggang sa makuha natin yung goal ko na ayun. Gumagawa rin kami ng mani. Natutunan ko naman to sa Pampanga rin. Alam mo yung
Mga backyard at tindahan doon sa may San Fernando, Pampanga, yung sa harap ng simbahan, yung mga kalye-kalye doon, natutunan kung paano gawa ng mani, saka ito. Saka tinapa, gumagawa rin kami ng tinapa. Sa totoo lang, kabayan, ako ang nagluluto sa hanggang 1 taon, hanggang 5 taon pinagtiyagaan ko. Gumigising ako ng maaga, madaling araw, alas 3 pa, alas 4 para makapagluto, preparasyon. Meron akong isang helper. Yun, pinagtiyagaan ko kasi sa totoo lang, napakahirap pala na mag-umpisa ng tindahan na wala ka. Sa totoo lang. Ayun, inaamin ko wala kaming pera. May pera pero hindi yun talagang sapat. Na hindi ka mukha yung negosyante, kami parang kuwan lang, tsamba-tsamba, nakipagsugal lang ako. Itong nakipagsugal ako, sabi nga ng asawa ko, minsan walang araw na hindi kami nag-aaway dahil nga kulang-kulang ang kinikita. Pero importante, sabi ko, mapasahod lang natin sila. At meron tayong mabibiling materyales sa mga lutuin natin o ganun. Dumadasal nga ako na sa Lord, medyo tulungan mo sana kami itong sa tindahan kung paano namin paalalakad o ano ganyan. Hanggang sa kapit lang, sabi ko sa loob ko. Ito ang isang tahuan ko na ito, 7 taon ko na ito kasama. Loran, naturuan ko siya, na-training ko siya na magluto ng chicharon, magluto ng mani. Matagal yung pagsasama namin dito. Ito yung mga chicharon namin. Pero sa totoo lang, ang chicharon, yun ang naging signature namin dito. Sa totoo lang, kung may 10 nagsisicharon dito, hindi kami naiwan sa 1, 2, 3. Minsan number 1 pa rin yung chicharon namin kasi nakikita naman sa survey. At saka sa kwento ng mga tao, sa Facebook, sa YouTube, nakikita naman namin nakikita ng mga anak ko. Preparasyon muna, yung lalaga muna, tulad yung ganun, ilalaga muna yung balat ng baboy. Tapos doon, ipapalamig muna nila hanggang sa papaputok niya. Yan, yun ang luto niya. Ayan, may kilo kami rito. Ayan, tulad yan, 1 kilo yan. Tulad yan, 1 kilo. Nakakailan tayo isang araw ng tray, Leng? 100, alos yan, 100 ang gayat. Pero pag talagang may okasyon, hindi lang 100. 200, 150, ganon. Kaya minsan sa isang linggo, minsan yung nakaka 600, 700 kami. Yung ganito. Ito nga, sa inawakan kong tindahan na 5 years, hanggang sa mag 8 years na nga ngayon, naging success naman. Dati nga, ilan lang kaming nagtatrabaho rito. Hanggang sa minsan, pag busy kami, nagiging 10 na. Nagiging 8 na ang mga trabante namin. Sa totoo lang noon, may nagdi-deliver nga nito mga container, mga kwan. Dati kung baga sa atin, tricycle na yung nagdi-deliver. Ngayon, hindi na, truck na. Makaka-50, 100 kami sa isang linggo nung nagtindahan kami, okay na kami. Pero nung lumakas ang tindahan namin, ang 100 na tray, minsan isang araw lang. Minsan sa isang araw, pag may okasyon, nagiging 200 pa. Ito, si Lengleng, itong dating flight stewardess ko. Ito, ngayon, nag-quit siya sa flight attendant niya nang dahil siya nang umaawa. Ngayon, ang ginagawa ko rito, sinusuportaan ko sila. Nagsusupply ako kumukuha ng mga paninda nila. At minsan akong mga kausap ng mga supplier. Kaya, pero ito ang nagmamanage na ngayon. At least kahit pa paano, naging success yung tindahan ni Mang Mars. At sa dalangin ko, binigyan din ako ng Panginoon na paano makapagtayo ito. Kaya parang sa isip ko, ang naging betching ko yung panalangin ko sa Panginoon. Yun, ginabayan niya ako, tinulungan niya ako, tsaka yun.